Maglo-loan ako ng 5,000 for 3 months. Click continue. Review your purchase. You will receive 5,000. So wala na kahit anong bawas. First payment due date ko ay every 15 of the month. Check the box. I have read and agree to the disclosure statement and promissory note. Then click get cash now. So tingnan natin kung papasok agad sa ating account yung ating cash loan. Enter your PIN. So, yung PIN code to ng aking GCash account. Ayan. Your funds are on the way. So, view schedule. Ito yung aking transaction details. At naka-receive na ako ng message from GCash. And you have received 5,000 pesos. So, tingnan natin yung ating GCash. Home muna tayo. Ayan at nabawas na yung aking niloan. Ito na yung aking upcoming payments. Exit na muna tayo at open muna natin ang ating GCash. Click transaction. Ito yun, you have received 5,000. Date and time, March 19 at 8:47 AM. Siyempre, kakash out na natin yan agad-agad. Ito naman yung proof na na-cash out ko rin siya within the day. Na-receive ko at 8:47 AM at kinash out ko ng 8:59 AM. Sa computation naman, ang cash loan ko ay 5,000 at ang interest rate daw ay 3.49%. Monthly interest rate para makuha natin, principal times 3.49%. So yung principal ay yung aking cash loan na 5,000 times 3.49 equals 174.50. Ang total interest rate niya for 3 months ay 174.50 times 3 equals 523.50. Ang magiging total repayment niya ay yung 5,000 na cash loan ko plus 523.50 na interest rate equals 5,523.50. Para makuha naman natin siya kung magkano monthly, i-divide lang natin ang 5,523.50 for 3 months equals 1,841.16. So wala pa dito yung sinasabi nilang processing fee or service charge. Yung processing fee na yun ay kapag nagta-transfer tayo sa ating mga e-wallet or other account. Sabi nila 10% ang processing fee pero nung kinumpute ko ay hindi naman siya nag-match. So hinanap ko kung ilang percent siya. I-correct nyo na lang ako kung mali ako. Base lang ito sa aking sariling computation. At sa tingin ko ay 12.5%. So yung 5,000 i-multiply natin sa 12.5% equals 62.50. So, itong 62.50 kapag pinlas natin sa 1,841.16 ay 1,903.66. So, naka-round off na lang siya, kaya naging 1,904. Ito yung aking magiging monthly repayment. Kasama na yung interest rate and processing fee. Inuulit ko, base lang ito sa aking sariling computation. Pagdating naman sa pagbabayad, open lang natin ang ating Bilis app, enter your PIN, ito yung aking available balance at 5,000 na yung aking nagamit. Ito yung aking upcoming payment na magju-due sa May 15. I-click natin to. Choose payment amount. So, dito pwede pa tayong mamili kung paano natin siya babayaran. Pwedeng pay next installment. Ito nga yung 1,904 na magju-due sa May 15. At pwede natin siyang bayaran, pay in full. 3,808 na lang yung aking ditong babayaran kasi pangalawang bayad ko na to eh. Tapos, pwede rin itong pay custom amount kung magkano lang yung halaga na kaya nating bayaran. Itong don't include, hindi ko pa nasubukan kung paano ito. Babayaran ko na yung 1,904.
click Pay Now. Gaya nga ng nasabi ko sa naunang video, wala tayong magiging another charge kapag nagbayad tayo gamit ang QRPH. So, pwede natin itong i-download, itong download QR or screenshot. Select lang kayo dito sa baba kung other payment method ang gagamitin ninyo. Yung akin kasi e-wallet. And then, saka tayo mag-exit dito sa bilis at mag-open tayo ng ating GCash account. Enter natin yung PIN. Click QR, itong nasa baba. Click Upload QR. Select natin yung ating ini-screenshot or download na QR. And then, click Pay Now. So, makikita nyo wala na siyang charge. Nakapix lang siya sa 1,904. Ayan, successful na ang aking payment. Check natin ang aking transaction history. Ito yung aking payment, date and time, April 14 at 9:50 a.m. Check natin ang ating Bilis app. Tingnan natin kung nag-update agad ang aking payment. Enter natin yung PIN ulit. I-click natin tong upcoming payment. Yung aking future payment ay magju-due na ng June 15 kasi yung binayaran ko kanina ay May 15. Nag-update agad yung aking binayad. Pero napansin ko lang na hindi agad bumalik dito sa aking available balance. Sa tingin ko kapag na-full payment ko na yung aking kinash loan. Pero yung mga iba ko namang transaction na nabayaran ko na ay bumalik naman kaagad sa aking available credit limit. Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy.